Kaharap mo ngayon si Aling LV. Sinaktan mo ba siya o hindi? Pwede ba tanggalin mo yung face mask mo? Di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Good morning po, Your Honor. Hindi po. Ito, patas tayo, pinasalita natin lahat. Kung magkakaroon pa tayo ng isang pagdinig, ay dapat makakaharap din ito si J.R. Diminez alias Dodong. Si alias Dodong ay nagsabit na kanyang sinumpaang salaysay. Pero mataas ang kanyang sweldo, 8,000. Tama ba ito, Manang LB? Mas mataas ang sweldo ni Dodong? Opo. Pero sa inyong pagkakaalam, yung bang mga kasambahay doon ay pinasusweldo? Opo, ako lang po ang hindi. Hindi ka nagreklamo? Ay, ilan po kaming hindi nakasweldo nung pong dalawa. Kasi si Dodong nasa kanyang sinumpang salaysay, 8,000. Hindi rin po siya sinusweldohan. Parehas po kaming dalawa. So hindi kayo, siyempre nag-uusap-usap kayo. Pag yung bago matulog siguro, o pag may libre kayong oras, o Dodong, nakasweldo ka na ba? Nag-uusap-usap kayo. Nalalaman nyo rin na yung iba ay nakasweldo. Siyempre, pupunta sa palengke yan, bibili ng bagong damit, siguro, magpapadala ng pera sa kanilang mga kamag-anak. Napapag-usapan ba yan? O lahat kayo hindi pinasweldo, pinipili lang na Kami lang po dalawa ni Kuya Dodong. ang ayaw pasweldohin? Opo. Bakit kaya? Hindi ko po alam. Si Dodong sinasaktan din? Hindi po. Bakit? Tinataasan lang po ng boses ng amo ko. Si Dodong ba bago lang? O kasabay mo? Baguhan lang po. Bago lang. So mga 2021, 2022? Bago lang po yun eh. Si Dodong ba nandun pa hanggang ngayon? Wala na po. Paano siya nakaalis? Sa iyong pagkakatanda? Tumakas po yun eh, na hindi nagpaalam. So, hindi kayo nag-usap, LB, ako hindi ko na kaya ito, tatakas na ako, gusto mo ba sumama sa akin? Wala ba Hindi- ganon? Wala po. Hindi ka nahikayat nung tumakas si Dodong na, ay tatakas na rin ako. Anong taon tumakas si Dodong? Hindi mo na matandaan? Hindi ko na po Pero tumakas siya. Dala-dala ang mga damit, hindi na nagbalik. Wala po siyang dalang damit. Taga saan to si Dodong? Attorney, paano tayo nagkaroon ng sinumpaang salaysay ni Dodong? Eh, nakatakas na pala ito. Paano mo ito nakontak? Actually, Your Honor, Dudong was interviewed by Mr. Dennis Dato. Na-interview sa TV. Mr. Dennis Dato gave to me the number of the person handling Miss Dodong. Miss ba ito? The person handling Dodong, because according to the Pero si Dodong lalaki to. yes, Okay. yes, Your Honor, but the person handling Dodong is it seems that his employer. He was brought to nearby municipality for security reason. So, si Dodong ay nasaan ngayon? Nasa Mindoro o nasa Batangas? I believe he was in Mindoro, but I attended the office of the city prosecutor when he subscribed that sinumpang salaysay, Your Honor. So, lumabas na. He came out in the open. Si Dodong now is no longer in hiding and is willing to testify. So, itong si Dodong ay naging bahagi rin ng household. Tumakas, hindi na nainda yung... hindi sinaktan, LB? Hindi po. Tumakas lang. Opo. Dahil hindi pinapasweldo. Opo. Hindi ka niyakag. Pa? Hindi ka inanyayahan na tumakas din. Hindi po. Hindi kayo nag-usap. Hindi po. Ngayon, nagkausap na kayo ni Dodong? Hindi pa po. Pero titistigo siya para sa iyo. Ayan oh. Ang sinumpaang salaysay ni Dodong, nakalagay dito sa number 4 paragraph, nakita at nasaksihan ng dalawang mata ko na inuutusan din po ni Mrs. Ruiz sa pananakit, panggugulpi, paninipa, panununtok kay LB ang kasamahan namin na mga trabahador din na sina Patrick at JM. At hindi ko po alam... Opo, totoo po yan. Teka muna, patapos muna ako. At hindi ko po alam at batid ang mga tunay na pangalan nila kung mga tigasaan po. So meron bang kasamahan ka sa trabaho na Patrick at JM? Opo, totoo po yan lahat ng mga salaysay ni Kuya Dodong. Ayo, ilang taon na to si Dodong? Para pong nasa 58 na po yan o 57. Yung Patrick at JM, tumakas din? Hindi ko lang, yung pong si JM, matagal na po siyang wala doon. Pinapasweldo, hindi pinapasweldo? Nagsusweldo po siya. Si Patrick? Ganon din po. Ewan ko lang po kung nandun pa hanggang ngayon Itong si Patrick at JM, sinaktan din sa iyong pagkakaalala? Opo. Sinaktan din? Opo. Anong pananakit sa kanila?
Yun nga po, sinusuntok-suntok po. Sinuntok din. Lalaki pare. JM ba? Babae, lalaki? Babae, lalaki po. Lalaki. Sinaktan din ito. Nino? Sino Yung- nanakit? Yung dalawa po, si JM at si Patrick. Hindi nga, sinaktan sila Nino. Sino ang gumulpi sa kanila? Sino ang nanakit? Ay, wala po. Hindi po. Ako lang uli- pong Ulitin ko. sinasaktan. Si Patrick at JM ay naging saksi ng pananakit sa iyo sang-ayon kay JR. Dodong. Pero ang tanong ko, si Patrick ba at si JM ay sinaktan din, pinaglabisan din, pinagmalupitan din? Hindi po. Hindi. Saksi lang sila. Opo. Pero sila ay pinapasweldo. Opo. Papunta na ngayon tayo sa bahagi ng ating inimbitahan ngayon. Nagpapasalamat ang committee ito at kayo ay dumalo. Pero nung unang pagdinig ay kayo ay hindi nakadalo. Ang tinutukoy po natin ngayon ay ang mag-asawang Ruiz. At sa akin pong pagkakalam, kayo po ay merong mga abogadong kasama ngayon. Sino po ang mga abogado? Ayun, nasa likuran. Pakilala kayo. Dito po sa komite ng Senado, ang mga abogado po ay hindi nagsasalita but you are allowed to give advice to your clients. So, sino po ang mga abogado? For the record, gusto namin malaman ng komite ito kung sino yung mga abogadong narito. Comsec, alam mo ba? Hindi pa? Can you identify yourselves? Respectfully appearing, Your Honor, as counsel for the Ruiz. Identify family. yourselves. My name is Attorney Lorman T. Arugay. With me, Your Honor, is Attorney Aniceto Mugao, Attorney Ed Bungkin, and Attorney Ryan Mangulabnan, Your Honor. The committee recognizes your presence here. But again, per the rules of the committee, only the resource persons will be allowed to speak. You may give your advice correspondingly, but the committee will just recognize your clients in the persons of Mr. Pablo Ruiz and Franz Garcia Ruiz. And I would assume that mag-asawa po ito. So, marami pong katanungan dito. Padating din po yung mga ibang kasamahan namin sa Senado. Nagkataon lamang po na meron ngayong Senate Electoral Tribunal nakasabay, kaya wala dito yung iba na nag-indicate ng kanilang hangarin na magtanong. But with us is Senator Jinggoy Estrada, who indicated that he will be propounding some questions. Your witness, Senator Jinggoy Estrada. Thank you, Mr. Chair. Before that, I will still stand by my manifestation to issue a warrant of arrest unless otherwise they obtain a TRO from the proper court. You are referring, Your Honor, to the minor? Yes. Any word from your, before you proceed, Senator Estrada, any word from your Assistant Secretary for Legal Affairs? Identify niyo kung sino yung ASIC ninyo. Maraming salamat po, Senator. I've conferred with the legal officer of the Department of Social Welfare and Development, and according to USEC NED, maaari naman pong maimbita provided na ma-accompany USEC NED po, our legal officer po. Apelido. Hindi mo Parang kilala. hindi kayo magkakakilala sa DSWD. Sorry po, Senator, na ano lang po ako sa palayo ni USEC NED. Net, Um, babae, lalaki? Lalaki po, Senator. Baka para ikaw na baka cross-examine ko. Ganun katagal mo nakakilala? Ano apelido niya? For the record. Undersecretary for Legal Affairs. Our Undersecretary for General and Administrative Services and the concurrent legal officer po of the DSWD. I'll submit the complete name po, Mr. Senator. But based nga po doon sa kanyang advice, maaari naman po nating maimbita provided that ma-accompany po yung bata ng kanilang parent or legal guardian and that the child or the children will not be exposed unnecessarily. We could also consider, Mr. Senator, yung definition po kasi ng child based doon sa Republic Act 7160 and Republic Act 1188 na sinasabi ko nga po, yung a child refers to a person below 18 years old of age and a person 18 years of age or older but unable to take care of oneself fully or protect oneself from abuse, neglect, cruelty, exploitation, or discrimination. So I think, Mr. Senators, mahalaga rin po na ma-ascertain natin yung pong situation po ng mga bata in defining if these individuals are or should be considered a child or a minor. And likewise, Mr. Senators, we have to consider then yung mga protocols
on handling children, especially if may mga gantong inquiries nga po or mga hearings, dahil kinakailangan pa rin po nating protektahan at pangalagaan yung kanilo pong best interest. We will abide by that. So, Senator Estrada, we can proceed with Thank the Ruiz couple. Again, your witnesses, Your Honor. Okay, itong mga lawyers nito, do you belong to one law firm? What law firm is this? We belong to AAC law firm, Your Honor, Amugao, Arugay & Co. It's a law firm based in Quezon City, Your Honor. Who hired you? Your Honor, Who hired you? I was hired, Your Honor. My firm was hired, Your Honor, by the Ruiz family, Your Honor, specifically Franz and Pablo Who is Ruiz. paying for your legal services? They've already paid for our acceptance fee, Your Honor, although I may have to state it on record, Your Honor, that considering that we are technically kababayans, Your Honor, we've given them some leeway with respect to our fees, Your Honor. Right. Ginang France, kaharap mo ngayon si Aling LV. Sinaktan mo ba siya o hindi? Pwede ba tanggalin mo yung face mask mo? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Good morning po, Your Honor. Hindi po. Saan ang galing yung mga sugat niya? Yung mga sugat niya po, yun yung tamad po siya maligo minsan. Minsan inaabot ng apat na araw, 5 araw siya maligo. Tapos po, yung mga sugat-sugat po niya na yan, nakakamot niya po. Ibig mo sabihin, yung pagkabulag niya, nung nakita niyo sa x-ray, yung kanyang bungo, na deformed na yung kanyang ilong, dahil sa pangkamot, dahil sa pangangamot niya. Hindi po. Oh, Yung po yung pag-aaway nila magkakasama daw dun sa likod. Yung late ko na rin po nalaman, Your Honor, na nag-aaway-aaway pala sila sa likod kapag halimbawa magkakasama na po sila. meron, Aling LV, meron ba kayong kaaway doon? Wala pong kaaway doon. Wala ho kayong kaaway. Opo. Ang sinasabi kasi ng amo mong babae, na si Ginang France, yung sanhi ng sugat mo ay dahil sa pangangamot mo raw. Hindi po yung totoo. At nag-aaway-away daw kayo nung magkakasama doon. Nung mga Hindi kasamahan po. mo doon. Hindi po. Your Honor, yung po yung at LB, alam mo yon nung ginamit mo yung gamit ni GM at saka pinasok mo sa kwarto kaya sinuntok niya yung gilid ng kaliwang mata mo. Alin? Diga at LB, alam mo po yon. You address the chair, okay? Opo, oy, Alam na po yun. Hindi po yung totoo. Ikinakaila ni Aling LV yung sinasabi mo, France. Ginang France. totoo po, Your Honor, na yung kasamahan niya po ang nagsuntok sa kanya ng kanyang mata na kaliwang mata niya. Gawa po ng pinakalaman niya yung brief ng kasamahan niya tapos ginamit niya po yung mga gamit niya at saka ginawang basahan yung mga damit. Tapos Your Honor, sabi nung boy namin na isa na yun, pinasok niya daw po siya sa kwarto. Wala din po kami alam, Your Honor, kasi po, gabi na po yun, nakasara na po kami, doon po kami sa kabilang kwarto nakatira. Sila po, magkakasama, 3 kwarto po. Paano siya nabulag? Nung pumasok po sa amin ng Ate LB, 2019, August 10, 2019, birthday po ng kapatid ko, pumunta sa amin ng Ate LB. Tapos po, nung August 11, nagsabi po sa akin ng Ate LB, pwede ka akong pumasok, sabi ng ganun, kasi wala akong matuluyan. Dahil sabi niya ng ganun, sa amin, hindi ako pinapakain hanggat hindi ako nagtitinda ng buko juice. Bakit ka ako wala kang pamilya? Sabi sa akin, sabi niya po sa akin. Di sabi ko po sa Ate LB, sige Ate LB, kung halimbawa wala ka mauwian, ikaw, sabi ko, pero subukan ko muna kung saan ka marunong, kako po. Tapos Your Ang Honor, tinatanong ko, Ginang France, paano siya nabulag? Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa, sagutin mo lang akong nung diretsyo. pagpasok niya po sa amin, medyo may puti na po yung gilid ng kanyang mata. May mga gilid na po yung mata niya. Pagpasok, nakita niyo yung picture niya? Yung nung bagong pasok siya? Nung may clip yung buhok ni Aling LV? Your Honor, hindi naman po yan ang itsura ng Ate LB nung pumasok sa amin, Your Honor. Can we show that again, technical? Ayan. Buong-buo ang mata. Your Honor, ito po ang picture ng Ate LB nung pumasok sa amin. Hindi Aling LV, ay, hindi niya makikita pala yan. Pwede natin tanungin, nung pumasok ka noong 2017, nakakita ka pa, 2 mata? Opo. Malinaw na malinaw po ang mata ko.
So, kailan ka nabulag yung kaliwa? Yung kaliwa ko po dahil sa kanila, sa pagsusuntok po nila. Yung kanang mata, kailan nabulag? Nauna yung kaliwa, tapos sunod yung kanan? Opo. Kasi ang sinasabi ni Mrs. Garcia Ruiz, Franz Garcia Ruiz, medyo maputi-puti na raw yung mata mo nung pumasok ka sa kanila. Hindi po totoo yun. So nakakita ka pa noon. Opo. Ano yung litrato pinapakita mo? Your Honor, pumasok po kasi ang Ate LB po sa amin, hindi 2017. 2019 po, August 11, 2019. Oh. Ito po ang itsura ng Ate LB nung pumasok po sa amin, Your Honor. Kailan siya pumasok sa kanila? 2017. 2017. Oh. Your Honor, ang 2017 po nasa barangay 6 kami, ang 2019 po nasa barangay 7 po kami. Pero kanina sinabi ni Ma'am Lisa na nakita raw niya yung litratong ito na yun ang daw unang pagkikita nila ni Manang LB. Siguro maayos pa, nakakita pa. Opo, nung, Sinabi ni Ma'am Lisa under oath kanina. opo. Ibig sabihin na opo. Ang itsura po ng Ate LB nung pumasok sa amin, yung mata niya po, medyo may puti-puti na po yung gilid ng mata niya. Ngayon po, kaya po nagkaroon siguro ng damage dito sa gilid ng kanyang kaliwang mata. Gawa po nung pag-aaway nila nung isang boy namin. Late ko na rin din po nalaman na ganun nga po. Pero nakita ko nung pinag-usap po silang dalawa, ba't ka ako may ganyan ka, Ate LB? Nag-away po kami, sinuntok po ako ni GM, sabi niya po. Gano'n raw siya kadalas suntukin ni JM? Hindi ko naman po sila, Your Honor, nababantayan kasi doon lang po ako sa unahan na nagtitinda. Assuming totoo yung sinasabi mo, o anong ginawa mo bilang amo? Pinagharap ko po silang dalawa, bakit mukha ko sinuntok ang Ate LB? Sabi niya po, paano ate, ginamit niya lahat ng gamit ko. Pag uwi ko dito, lahat ng damit ko ginawa niyang basahan. Sabi, hindi lang po yan ate, hindi lang ako nagsasabi sa inyo, pinapasok niya rin ako sa kwarto. Tinadyakan ko pa nga yan, pinasok ako sa kwarto. Ba't ngayon ko lang kako nalalaman yan? Ano Ate LB, ang masasabi mo dyan? Ay sorry GM, sabi niya, hindi ko na ulitin. O ikaw, ano naman ang ginawa, ba't ginanon mo naman sinuntok? Sabi ko po, Your Honor, dapat hindi mo ako sinaktan ng Ate LB. Sabi ko po, Ate LB, sorry. Naghingi po siya ng sorry sa Ate LB. Narinig mo yun, Aling LV? Sinungaling po sila. Hindi po yan totoo, sinungaling. Anong totoo? Totoo po, sinusuntok po ako. Ni JM? Opo. Pati si JM? Opo. Pati si JM? Teka muna, Pati po yan si Ate Franz. Teka muna sa Senator Estrada. Ano ba ang sinasabi mo kaya? JM o GM? May GM ba? General Manager o yung JM? Ano ba yan? Si GM po yung boy namin yun. JM, yung boy. Sinuntok ka rin? Opo, parehas po sila ng amo kong babae. Bakit ka sinusuntok ng JM? Utos po ng amo ko. Your Honor, hindi po totoo yun. Kasi si GM po, may gusto po siya kay GM. Sa katunayan nga po, pati yung bubong po namin, sinunog ng Ate LB dahil nagsisilo siya doon sa isang tindira po namin. Alam mo, Aling Franz, sana huwag ka nang gumawa ng kwento. Gumagawa ka lang yata. Your Honor, yun po yung totoo. Hindi po ako pwede magsinungaling sa inyo. Kung Ibig gusto mo niyo, sabihin yung kanyang itsura ngayon, bulag, nakita mo naman yung kanyang x-ray o MRI na talagang maraming na-deform sa kanyang katawan o sa kanyang muka. Magagawa ba ng isang tao lamang? yun po ang hindi ko po alam sa kanila, Your Honor. Kasi po, hiwalay po kami ng tulugan sa kanila dahil meron po silang 3 kwarto na magkakasama. Pagkatapos ko po galing sa simbahan, Your Honor, ay sa tindahan, Your Honor, maghapon pa ako nakaupo doon. Pagkatapos ko po, nagugas ako katawan, napasok na po ako ng kwarto namin, Your Honor. Hindi ko po alam kung anong nangyayari sa kanila. Lalo po, Your Honor, ay lagi din po kami sa biyahe mag-asawa. Tuwing makalawang araw na sa biyahe po kami. Assuming nakita mo na nag-aaway, kung totoo talaga yung sinasabi mo na nag-aaway yung JM, whatever, hindi mo man lang pinagamot sa ospital? Hindi mo Your man lang Honor. pinala sa ospital? Ang ginawa ko po sa Ate LB nung, kasi ang nangyari lang po baga, Your Honor, dito lang po baga po ay Sagutin mo ano. ko, dinala mo ba sa ospital o hindi? Hindi po, Your Honor. Kasi po, ano lang siya, para baga po siyang sugat lang dito banda sa gilid po ng mata niya. Yun lang po ang nakita Di ko. ba dumudugo? Sabi nga ni Aling LV, dumudugo kanya mata. Hindi po, di kung dumugo po, dinabulag na po sana agad-agad dito yung mata niya. Kung dumudugo Bulag po. na nga ho bulag na. Your Honor,
Hindi to lang po kasi yung nangyari sa kanya, Your Honor. Kasi yung kanyang mata nung pumasok po, may puti-puti na po yung mga gilid ng mata niya, Your Honor. Pero ito pong larawan dito sa harap natin na sinabi ni Ma'am Lisa na nakita niya noon, hindi naman ho ito itsura ng bulag. Hindi nga po, Oh, may pero may puti-puti. may puti-puti, Your Honor, yung gilid po ng Hindi mata ka naman niya. doktor, paano mo masasabi may mga puti-puti na ano? Kasi, Your Honor, Maayos ang itsura niya nung pumasok siya sa... Your Honor, hindi po yan ang picture ng Ate LB. Maayos ang itsura niya. Pati yung itong si Ma'am Lisa nagpapatunay na maayos ang itsura niya. Your Honor, may picture po kami nung pumasok ang Ate LB sa amin kasi kasama namin yan kapag nagbi-beach kami, kapag naggagadiring ang family namin, kasama po namin For yan. purposes of fairness here, can the committee secretary retrieve a copy of that picture for record purposes? Tingnan mo, kunin mo. Let the record show that, ano mo na lang, screenshot and then kunan mo litrato para may record tayo. So, pwede nyo ipakita yung larawan pinapakita niya. Pwede naman nating ipaano yan eh. Ipa-forensics yan kung kailan kinunan yan eh. Kung bago lang yung larawang yan o 5 taon na yan o 1 buwan pa lang. So, pakita mo, records will show that Mrs. Franz Garcia is trying to secure the picture which she alleged was taken when LB Vergara was employed. Hindi pa makita, Mrs. Garcia, yung gusto mong ipakita kay Senator Estrada kanina, hindi mo na makita ngayon. Alin yung litratong yon? Na nasa beach, may puti-puti ang mata, so it is taking you quite some time. Comsec, dala mo yung cellphone mo, Comsec, kasi kukunan mo ng screenshot para isang kuhanan na lang yon. So, we're giving the Comsec several minutes to retrieve his cellphone.